guys! Welcome back again to my YouTube channel. Bali nakakuha ni Marvin na itong nirentahan namin para bukas punta kami Niagara Falls. Masa si Marvin? Nagpapagas lang kami ni Marvin dito sa sa Costco kasi dito nga yung mura. Hindi naman kami nagmamadali. Kaya dito, sabi ko dito na lang. Dito kasi madami habang pila lagi eh. Tapos pagkatapos namin magpagas, punta na kami sa bahay para sundin sila mama. Pupunta kaming Yorkdale para kumain sa saan nga to? Sa Cheesecake Factory guys. Dapat pupunta kami ng Unionville kasama sila mama. Kaso sabi nila mama, mag-aayos daw sila ng gamit kasi sa Monday na alis nila. At bukas wala na silang time. Sabado, Linggo na sa Niagara kami. Tapos Monday gabi yun ang hatid namin sa kanila sa airport. Makaidlip na nga ako eh. Idlip ako pagpunta dito. Sabi ko, be, alam mo na naman yan, papunta. Idlip na muna ako at nantok na antok. Tapos binaba ko ng konti itong upuan. Biyahe na kami papuntang Yorkdale. Nakonek na sa cellphone ni Marvin. Sa wakas. Sa wakas. Yung last time hindi namin nakonek eh. Meron yun eh. Umaambon na. Oo, meron din yun. Di lang natin alam kung paano. Laki ng bahay oh. Dito na kami guys sa Cheesecake Factory. Hindi na ako nakapag-vlog kanina pang nasa biyahe kasi nakatulog ako. Ang sakit nga ng aking leg eh. Ayan, natingin-tingin sila mama ng menu. May pila pa guys oh. Ang daming tao. Punong-puno. Guys, mag-ikot-ikot lang muna kami kasi 40 minutes pa bago magka-available na seat doon sa cheesecake. Kaya pasyal-pasyal muna kami. Parang wala pang 20 minutes ata tayo eh, 15 minutes, ganyan. Meron na guys, nag-text na kay Marvin. Di pa kami nakakalayo eh. Wala pa sa kalahati na lalakad namin. Babalik na kami sa Cheesecake Factory. Kanina nang dumaan tayo, mama, walang pre-taste, no? Ngayon lang may pre-taste, pabalik na kami. Si Marvin hindi pwede, masakit dalaman si Papa, oh. Baka pre-taste din si Papa. Dito na kami, guys. Nauna si Marvin kasi baka maunahan kami dun sa reservation. Dami pa naman tao. Tingin si Mama ng ng mga cheesecake. Sabi ni Mama lahat daw gusto niya. Ayan. Hindi ko maalala kung ano yung tinikman namin. Ito ata yung tinikman namin last year ni Marvin eh. Ayun na guys, dito na tayo. Sabi ni Marvin kanina, Ben, hindi pa tayo nakapuntan, tayong dalawa lang. Ayan, may bread and butter nga pala dito. Wow! Ito gusto ko dito, yung sarap eh. Chocolate tower. Sarap tong yung calamari. Maliit lang pala ang tsura nito, no? Nilagyan ng lemon. Masarap siya, guys. Ito yung kay Marvin, guys. Nilagyan ng parmesan. Yun naman yung kay Mama. Ano yung kay Mama? Meatballs, no? Spaghetti meatballs. Yun yung sa akin. Ay, kay Marvin last year. Akin na lang. Yeah. Thank you. Yeah, please. Thank you. Ah, iba yung spaghetti ko. Maliliit. No. Tinanong ba ikaw? Thank you. Nakasalad pala si Papa, no? Thank you. Yeah. Ang picture muna. Scampi. May ganito rin sa Mary Grace eh. Scampi. Sarap yun eh. Natikman. Seafood o nga. Seafood scampi ata yun. Ito naman shrimp. Sila Mama. Si Papa nakasalad. Soup yun, bebe, yung kay Papa. Binigyan kami ng free eh. Kabayan. Be, tip yan. Magbibigay ka ng tip. Inaalagaan ka talaga. May sarili ng hot water si Marvin eh. Alaga yan. Alam na inuubo ka. Ayan na ang cheesecake. Thank you. Want to take a bite? Yeah. Thank you. Ayan no. Ang laki naman niya guys. Kaya tig-isa lang yung kinuha namin. Kasi busog na kami. Laki no. Tapos na kami guys. Nalabas na kami. Ang haba pa ng pila. Si Marvin umuna nang lumabas. Ayun, may mga tao pa dito. Kasi umuulan.
Dito na lang daw po tayo sunduin ni Jan. Ang lamig. Ay, aray ko. Dito na guys. Ito yung bagong rent. 2023 to. Ano ang brand nito? Hindi ko alam eh. Pero yung plaka niya, pang Quebec. Uy, uy. Yan. Saan to, be? Letter A daw, bebe. O, pangalan din yung Mama Aida. Yan, uwian na. Hindi na tayo nakapag-ikot. Sayang. Ang oras na rin eh. Dito na tayo. Gabi umuwi. Pinapasok talaga sa loob. Pinapasok po nila sa loob yung kanilang sasakyan. Opo, sa garage po. Dito na kami. Guys, nagagayak na ako ng mga damit. Madami yan. May dress ako. Meron ako ng parang style jumper. Ewan ko anong tawag doon. Meron ako dito ng isang set ng pantulog. Tapos ito, jogging pants siya kayong jacket. Kasi baka maglakad kami dun sa may falls ng gabi. Baka malamig. Ito naman, yung mga regalo kay Marvin ni Ate Maylin. Puro Uniqlo to. Mga naka-plastic pa. Hindi na daw lalaban ni Marvin. Diretso suot na. Ayaw niya patanggal sa plastic. Ayun lang yung kay Marvin. Tapos ito akin. Nandito na rin naman yung mga ano namin. Pantalo na lang. Kailangan ni Marvin dyan. Ayan guys, naka-ready na lahat ng gamit namin. Sabi sa akin ni Marvin, ang dami ko daw dadaling damit. Kasi, isang maleta lang yung bibit-bitin namin. Nandun na yung kalahati sa amin ni Marvin, kalahati kala mama. Madami akong binit-bit kasi nga, baka magpalit-palit ako. Pero depende pa rin kung anong mangyayari. Nagdala akong ng dress kasi nga, balak namin dumaan sa cherry picking bukas. Balak ko magdedress ako pag nandun na ako. Tapos pagdating na Niagara Falls, magpapalit na naman tayo. Tapos meron din akong, yun nga, yung pants saka yung jacket na partner siya para if ever punta kami dun sa falls ng gabi kasi malamig na sigurado. Pero yun, first time din naman namin mararanasan ni Marvin pumunta ng gabi dun. Excited na ako guys pagpuntang Niagara Falls kasi last year pa yung huli namin punta ni Marvin. Anong date nga nung huling punta natin? September, no? September ba yun? Oo, September. Ano yun eh, birthday ng tito ni Ethan. Tapos ayun, summer, ay ano na yun, pa-fall na ba yun? Pa-fall na pero hindi pa ganun ka ano nun eh. Gusto kong makapunta ng Niagara Falls ng fall. Maganda daw guys. Kasi syempre iba-iba na yung kulay. And dami-daming puno doon. Nakakatuwa. Lalo na doon sa kinainan namin na Tita Remy. Yung park doon. Yung doon sa may baba. Ang daming puno. Nakakatuwa talaga. Sabi ko noon last year. Sana mapunta ako ng fall para makita ko yung itsura ng pagbabago ng kulay nila. Maganda daw kasi. Ayun. Magdadrive si Marvin papunta doon. Siya lang naman ang mag-aano kasi hindi naman pwede mag-drive si Papa dahil wala naman siyang certificate galing sa Pilipinas. Kasi sabi ng mga iba namin katrabaho ko, sabi niya pwede daw mag-drive si Marvin. Basta daw may certificate nga daw na nakuha galing Pilipinas. Kaso hindi nga nakuha si Papa. Na si Papa kay Marvin, naawa na ata nagdadrive mag-isa. Sabi niya papalitan na daw niya si Marvin mag-drive. Kasi nung pumunta kami sa London, ang kasi din ng haba din kasi nung biyahe namin, si Marvin lang nag-drive. Tapos nung pumunta kami ng London, hindi pa namin makonect yung yung cellphone dun sa anong tawag doon? CarPlay ba 'yon? Hindi may connect kasi kailangan nga noong Google Map. Ang nangyari, ako ang taga-tingin. Tapos si Papa din, nagtitingin din si Papa. Nasa likod ni Marvin si Papa. Kasi nakakatulog talaga ako. Ang hirap pigilan talagang. Kasi pagod ako eh. Pagod ako. May puro trabaho ako eh. Kahit bago kami puntang London, pa ako noon eh. Galing pa ako sa trabaho. Tapos ang dami pa namin napuntahan nila Marvin noon. Punta kami Mississauga at Tobico. Tapos ayun, nakakatulog ako. Kaya nung punta kami, medyo ligaw-ligaw kami. Kami nag-e-exit, mali-mali ang na-exita namin kasi hindi ko nababantayan. Nakakatulog ako. Ngayon naman, na-connect na ni Marvin kaya okay naman. Bukas kasi una na pupuntahan yung cherry picking dahil nga gusto rin ma-experience ni Mamang makapag-cherry picking bago sila umuwi dahil wala naman nga daw yun sa Pinas. Naalala ko may nag-comment sa akin na patry daw kay la Mama yung mga prutas dito kasi konti lang naman yung mga prutas nga naman sa Pilipinas. Kaya nung nagpunta kaming Christie Station, tuwan-tuwa si Mama, gawa ng ang daming prutas no.
Yung mga hindi niya natitikman sa Pilipinas, pinagkukuha ni mama kasi gusto daw niya matikman. Sabi ko, sige po makuha. Ay ano ba naman, mura pa naman yung mga prutas dun, parang $4, dalawa na siya, dalawang set na, ganyan. Eh, ang dami din. Kaya nag-ano na din kami para madali din namin sa, sa Niagara Falls para may ut-utin kami. Tapos, yung tito ko, nag-message sa akin kung tuloy daw kami papuntang Niagara. Sabi ko, opo, tuloy daw. Tapos susubukan daw ni Tito sumunod. Kasi nasabi na sa akin ni Tito noon na try daw nilang sumunod nga daw doon. Niagara Falls. Eh, mas malapit ang biyahe mula Misaga, no? Sabi nito yung mga 1 hour daw. Oh, mga ganun daw. Kasi nung pumunta sila Angel, nito lang, pumunta lang sila Angel kasi anniversary nila. So, yun. Sana masulit namin yung gala namin bukas. Kasi, isang araw lang kami tutulog dun. Tapos, kinabukasan, uwi na kami. Talagang, namin. Hindi pa kami nakakabili pati nung, mga ticket-ticket doon. Diba, meron namang online. Eh, hindi pa namin naasikaso. Siguro doon na lang. Baka madaming tao doon, guys. Kasi, nung pag pumupunta kami, ang dami talagang tao. Lalo nung summer. Grabe, ang daming tao. Talagang siksikan papunta dun sa falls talaga, guys. Tapos, yung kami noon, nung pinag-ano kami ni Tita Remy dun. Ano nga yung may mist? Journey Behind the Falls. Hindi, yung nasa basang-basa tayo. Nila breaks. Yun ba yan? Ayun. Yan, nung papa-experience namin sila mama dun. Kasi yun ang labing sabi ng mga iba. Dun mo dun si parents ni Marvin. Ganto, ganyan. Tapos, nag-search na rin ako sa TikTok, guys. Nag-save ako ng mga pupuntahan namin. Pwede namin puntahan. Kasi, kami lang naman yung gagala. Ay, may sasakyan naman. Tapos, search na lang kami. Mag-google na lang kami. Tapos, may sinend din sa amin si Tita Remy na buffet doon. Breakfast. Doon kami kakain ng linggo. Nasa $12 lang mahigit yun eh. Doon na lang, guys, magbe-breakfast. Pero may breakfast din naman doon sa amin. Pero ewan ko kung ano yung breakfast nila doon. Pero sabi nyo, doon na lang sa buffet na lang tayo. Kasi okay naman, kaya naman ng budget namin yung buffet. Tapos yung kakainan namin bukas. May dala naman kami pagkain bukas, guys. Nagluto si mama ng kaldereta. Tapos magdadala kami ng kanin. Tapos hanap na lang kami doon kung saan kami mapapakain bukas kapag nagutom na kami. Kasi habang aalis kami alas 7. Kailangan kasi maaga kami nga alis. Para masulit naman namin pag-iikot-ikot doon. Kasi ang lahawak din noon. Naalala ko nung pumunta kami nila Tita Remy, doon kami sa May Falls lang. Parang hindi tayo pumunta doon sa parang yung madaming arcade, no? Hindi tayo pumunta doon, no? Ang kasama naman namin pumunta doon, sila Tita Nancy. Dinala kasi kami nila Tita Remy dun sa May Falls. Tapos, nagdaan lang yung sasakay nila Tita doon sa may mga arcade. Tapos, pinunta na natin yung yung garden. Ay, yun? Park. Yun, yung park. Ang ganda doon, guys. Doon sa kinainan namin. Na-vlog ko naman yun. Nasa vlog ko naman yun. 1 year ago na kasi April. Alam ko April. April nga ba? Or May kami pumunta na Tita Remy. Spring yun, tapos isang summer, guys. Gusto ko rin ma-experience makapunta doon ng winter. Kasi nakita ko sa Niagara Falls nung winter, ang ganda. Kaso nga lang, yun nga, malamig nga lang. Tsaka, baka kailangan pati may sariling sasakyan. Meron bang go trend kaya nun kapag winter? Meron, no? Hindi ko lang alam, ba. Pag mataas lang naman yung snow eh, diba? Yun, nakita ko kasi may friend ako sa Facebook na nagpunta doon. Ang ganda, guys. Ang ganda sa Niagara Falls pag winter. Tapos gusto ko rin maka-experience nung Sa Blue Mountain, nakapunta sila mama, hindi kami kasama. Pinasya nila Tita Remy. Sabi kami, uy, naunaan pa tayo yung mga nilang mama tayo, hindi pa nakakapunta dun. Tapos ito nga yung kami, Cheesecake Factory. Kasi last year din kami kumain dyan, July, kasama sila Tito. Grabe, guys. Hindi namin kasi alam na sobrang dami ng serving niya. Kaya, nasa vlog ko rin yan. Di umorder kami, tig-isa kami ni Marvin, pasta parehas. Ang dami, nagulat ako, sabi ko, ang dami. Tapos, yung cake, hindi din namin alam ni Marvin na ang laki pala ng cake doon sa Cheesecake Factory. Nung sinerve na sa amin yung cake,
parang naalala ko, tinanong ata tayo ni Tito kung sure daw tayo, tig-isa daw tayo. Ang dami. Pagdating, kasi doon sa pasta pa lang guys, busog na kami ni Marvin. Busog na kami dun sa pasta, tig-isa kami. Tapos, nung dumating yung cake, cheesecake, sabi ko parang hindi ko na kaya. Tapos, hala, ang dami. Pinilit lang talaga namin ubusin ni Marvin. Kami tawan-tawa. Kasi, busog na busog. Yun lang yung kinain namin. Tapos, kaya nga nung kami kumain kanina nila mama doon sa Cheesecake Factory. Ayun nga, kumain kami. Sabi namin, dalawa na lang cheesecake, mag-share na lang kami. Ay, sabi nila mama is okay na daw sa kanila yung isa kasi malaki yung, chinek kasi ni mama malaki yung serving ng cheesecake. Tapos kami ni Marvin, busog na rin kami dun sa in-order namin pasta. Kaya sabi ko, isa na lang din, share na lang kami ni Marvin. Kaya dalawa lang yun guys, share. Sabi ni mama o ni papa, ang laki daw ng serving eh. Pang malalaking tao daw. Hindi na nga naubos si mama yung pasta niya, no? Hindi, nauwi ko na. Ayun, nauwi nga ni Marvin. Di ba may bit-bit kami? Pasta nga ba yun ni mama? Oo, pasta yun ni mama. Ako naman, naubos ko na yung akin. Kasi sarap na sarap ako dun sa scampi. Scampi yung akin eh, yung may shrimp. May ganun din sa Mary Grace sa Pilipinas, dun sa dati yung pinagtrabahuhan. Seafood scampi ata ang tawag naman dun. Nalimutan ko na eh. Kasi dun sa dati yung trabaho, kailangan inaaral talaga namin lahat ng pagkain. Kung ano yung mga lahok-lahok. Kahit hindi kami nagluluto, dapat alam namin kung ano yun. Kaya lagi may exam dun eh. So, ayun guys. Nakagayak na naman. Bukas, itutuloy lang din ni mama yung yung mga ibang gagawin pa na dadalhin. Kaya tutulog na kami. Kailangan din magpahinga ni Marvin kasi mahaba-habang biyahe din. Pero mas mahaba, London or Niagara? No, London. London? Mas mahaba pala yung London guys. Kaya na ni Marvin yan. Hindi na, para sa kanya hindi na siguro Pero first time ni Marvin mag-drive ng malalayo First time mo pala mag-drive din sa amin malayo, Mauban. Pero isang beses lang papunta lang, pabalik, yung kapatid ni Marvin, no? Ayun, malayo yun sa amin sa kanila eh. Umabot ng, ilang oras ba? 4 hours? 4 ba? 4 hours din ata yun eh. With traffic. Basta mula sa lugar namin, papuntang Manila kasi 6 hours ata yun. So baka makala Marvin papunta sa amin, mga 4 hours. Kasama na yung traffic dun Ay dumaan pa kami dun sa Lukban. Sigsag talaga guys. Kaya sabi ko sa kanya, kaya mo. Kasi nagda-drive lang naman yan sa Laguna lang eh, no be. Yun lang Tapos nag-drive siya din ata isang beses papuntang Manila. Si Papa, Mike, sanay na sanay mag-drive yun. Kahit sa Manila, kahit saan. No? Sanay na sanay si Papa. Kaya nga, namin nasa London kami. Pa, drive ka. Diyan lang sa diyan lang sa kapitbahay. Para makapag-drive ka dito. Ayun. Si Mama, nagda-drive din si Mama Aida. Sabi nga nila sa akin, mag-drive din daw ako. Para daw may kahalinhinan si Marvin. Kasi si Mama Aida, marunong nga mag-drive. Sabi ni Mama Aida, sarap daw mag-drive. Kasi minsan si Mama Aida, si Mama nagdadala minsan ng sasakyan, di ba? Si Mama yung nagdadala ng sasakyan nung nag-retired si Papa. Pero ngayon ata sinusundo na ni Papa, no? Sinusundo na. Kasi dati nung, pa lang kami ni Marvin, bago pa lang kami ni Marvin, pumunta kami dun sa malapit sa trabaho ni Mama. Sinundo tayo ni Mama eh. Siya nagdadrive eh. Si Mama, si Mama nagdadrive. Tapos nung pauwi na kami, si Marvin na ang nagdrive ng sasakyan. Tapos kami ni Mama, yun. Passenger princess. Tay. So, ayun lang guys. Magpaalam na ako. Kailangan na naming matulog kasi maaga pa yung gising tomorrow. Mag-ano pa kasi baka mamaya may maiwan-iwan pa kami. Syempre layo-layo yun, diba? So, yun lang. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Bye!